Hello, what's up? This is Raymond Guerra and this is still the Hotman channel. May bago po tayong IEM na earbuds, okay? So this is, base sa kanila, is world's first 12mm magnesium alloy diaphragm. 12mm, world's first. Okay, so gaano ba kaganda ang isang 12mm diaphragm? Okay? So, yun ang alamin natin. And tingnan natin kung solid ba to. Kung worthy ba to na kapalit ng aking isang HIDIS na ginagamit. Actually, wala rito. Nasa kotse pala. No? Pero yun, worthy ba to na kapalit dun sa aking ginagamit ngayon? Okay? This is high-res audio. So, usapang audio tayo ngayon. Usapang IEM. Okay. So, konting expectations muna bago natin unbox. Ayun, ito. So, meron po siyang custom fit na in-ear monitors. Well, sabi and 52 external ring type magnetic circuit and 12mm magnesium alloy diaphragm. If I'm not mistaken, this is, okay, hindi to biro. Talagang kiniklaim nila na this is 91% pure magnesium diaphragm. Yes. Ganon sila kano. Kaya ang taas ng, kita nyo, 10 Hz to 50 kHz. Diba ang, kung di ako nagkakamali ang kaya lang marinig ng normal na tao is around 20 Hz to 20 kHz. But this one, napaka-wide po ng range niya for frequency response from 10 Hz to 50 kHz. Again, typical 20 Hz to 20 kHz and this one 10 Hz to 50 kHz. 111 decibels, 32 ohms and high purity oxygen-free copper 2-strand wire. Yung wire mismo is oxygen-free. That means mas maganda yung bato, yung daloy ng data, yung sound data sa kanyang wire. Okay, very promising, I know, pero syempre, hindi muna natin siya bibigyan ng verdict agad-agad. Gusto kong marinig siya. So, pagkatapos ng unboxing na to, skip tayo ng 1 week to 2 weeks and then we'll see kung worth it nga ba siyang kapalit sa nauna kong HIDIS dito na IEM. Okay? So, unbox na tayo muna. And, nice. Okay, so tanggalin muna natin to. Wait, bago ko to buksan, okay, tabi muna natin yan saglit. Meron pa kasing laman dito. So, i-open ko na para mamaya hindi na natin babalikan. Okay, so from here we have a pouch. Okay, so we'll check. Medyo okay to, medyo mahigpit siya. So, ito yung oxygen-free na copper wire, 2-strand na wire siya. And we have 3.5mm jack. I believe this is a 3.5. Yes. Oh, yung parang filter niya dun sa mismong output speaker. So, mamaya checkin natin yan. Tabi muna natin. We have two colors at least, red and silver. User manual. And now this, the HIDIS MK12. Uy, my God, ang daming choices. Mahilig ako sa mga ganito vocal ear tips, balance ear tips, and bass ear tips. So, may kanya-kanyang purpose yung ear tips na sinama nila. This one, medyo parang slightly hindi ganun ka-sharp yung edges nung corners niya or at least yung edges. This one, flat na flat. And this one has an extra parang curve paloob, papasok sa loob. Look at that. So, different ear tips, different purposes din. Gusto mo bass? Go! Ito yun. Good job, HIDIS, for this one. And finally, we have the HIDIS MK12 Magnesium Power Pure Sonic Evolution. And I wanna see this. Okay, so we have the mismong MK12. Para siyang jewelry. No? This looks like a jewelry. It doesn't look like an IEM at all. Okay, so just for context, this is my old HIDIS. Okay, so this one a bit conservative compared dito sa MK12. Look at the size of that. See the size of this? Wow, this is massive. And to think na this has pure 91% magnesium and diaphragm. Wow. Okay, so basically we have three colors pala, no? We have the gold, the red, and the silver. Just in case na gusto mo na siyang palitan, nagsawa ka sa gold, you have two other options para palitan itong kanyang parang pinaka-screen ng mic. I don't know kung tawag dito. Pakisabi nyo sa comment section. So, konting tour muna, no? Okay, so may mga butas tayo rito and we have here, another one here. So, this is the right side ng HIDIS MK12. Dito sa taas, we have these details. Okay, ganda. Look at that. Mukha talaga siyang jewelry. This is a work of art. And then, of course, this one is the left side. You have the letter L there. And the same goes. Meron din dalawang butas from here and here. Pasok natin.
And of course, we have the ear tips. Let's try the balance ear tips muna. Tama ba itong ginagawa ko? Anyway, connect na natin. Pasok lang dito sa gilid and then push. There. Anyway, I think that's okay na. This is, wow. Okay, now I'm curious. Ang ganda ng sound, ang linaw, kahit nakalakas siya, naka-todo, and actually, hindi ko na kailangan yung todo. Medyo nabigla lang ako dun sa todo na kahit, even if naka-high volume siya, max volume, hindi siya nababasag. Walang basag na tunog. Yun ka lang, talagang maingay. Pero as far as dito sa initial test, pasado siya kahit half, actually, less than half the volume, ang lakas na, and rinig ko lahat eh. The instrument, the trumpets, tapos yung ibang mga gitara sa background, you know, rinig na rinig mo dito eh. So, yeah. Give me 1 week muna, then balikan ko kayo. I will let you know kung gaano siya kaganda this one, kung worth it ba siya na i-recommend sa inyo or not. Okay? So, test ko muna. Let's go! So, ayun. It's been more than a week na. So, I've been using this Hidis MK12 Tourist. This is glorious, okay? Kung naghahanap talaga kayo ng celebration ng lahat ng pinakamagagandang sound, gusto niyo marinig lalo sa mga paborito niyo mga music, like sa case ko, Linkin Park, Guns N' Roses, Metallica, mga ganong, alam mo yung rinig mo lahat, yung cymbals, yung palo sa drums, yung bass guitar, lahat, naku po. Dito po, no wonder this is considered as premium ng company. Probably this is their flagship right now. Again, this is the Hidis MK12 Tourist. Okay? So, isa-isahin natin yung experience ko nito mga nakarang araw. Solid po. Yeah. I'll be happy to tell you na if you're planning to use this for music, for entertainment, yes. Ito po ang best na gagamitin. Okay? Ito pa nakakatuwa na part. Kapag gamit nyo to, hindi nyo kailangan ng full volume dito. That means mas tipid sa battery kasi dito lahat ng range rinig na rinig mo malinaw lahat. Lalo na kapag napili nyo yung tamang size ng mga ear tips. Okay? Kung hindi nyo po alam ang isang IEM ay kasing ganda lamang kung gaano ka ganda yung fit. Kasing ma-appreciate nyo lang yung totoong quality ng isang IEM kung tama yung nakuha nyong size ng tip. Ito, this one. Yung kulay puting malambot na yan. Importante po yan eh. So, useless po kahit gaano pa kaganda ang isang IEM na bilhin nyo, kahit gaano pa yung kamahal, kahit gaano ka premium. Ito kahit gaano kaganda to kung mali yung size na napili nyo para sa ear tips na yan. Now, add ko lang to just a segue. If you want more improved audio experience, better fit inside your ear, this one, try this. This is sold separately, by the way. This is Hidis C-Anemone high-end silicone ear tips. So, ito yung laman niya. So, again, this is sold separately. This one has softer feel, more like memory foam. Parang memory foam just for your ears. Yes, hence, you will hear everything your IEM sound is producing. This one, okay? Again, this is the Hidis C-Anemone. Yes, this is sold separately, by the way. Segue ko lang, okay? Balik tayo sa normal na video. While this is basically using a 3.5mm headphone jack, this one, so of course magagamit nyo ito sa mga for 3.5mm headphone jack for your laptop, for your PC, for your some tablet, like in my case, yung mga lumang smartphone dito, like the Pixel 1, yeah, it's still using the 3.5mm jack. This Infinix. Sadly, these smartphones wala kasing quality na DAC. Alam niyo naman yung DAC, no? Digital to analog converter. Yes. Para ma-experience mo yung totoong quality ng music, dapat ang isang smartphone, I don't know kung meron pa nito si Sony, pero ang pinakasikat kasi nito na talaga merong DAC dati sa mga smartphone is si LG. That is why one of my favorite smartphones dati, nung buhay pang ang LG, is yung LG V series nila. Kasi doon may DAC. Again, DAC, sa mga hindi po nakakalam, sa mga hindi po audiophile dyan, or hindi masyadong familiar sa audio quality na pinapakinggan nyo, kung basta alam ko majority ng mga Pinoy sabihin dyan, okay niyan, basta narinig ko, naiintindihan ko, okay niyan, good dyan. Hindi natin kinokontra yan, but for audiophiles, I'm not considering myself an expert, okay? I'm not an expert, pero I'm one of those na gusto ko naririnig ko lahat eh. And tama nga yung sabi sa akin nung kauna-unahang review ko dati ng IEM when, ito yata yun eh, this Rose
Rose Techniques. Ito. This is the first IEM yata. Ito ano? Tama no? I believe this was the first IEM na review ko. Tatlo actually ito pinagpilian ko. And this one, ito yung nagstay. The rest, binenta ko at pinamigay. But this one, ang solid. Ito yung nagbagay sa akin kasi quality-wise, ang ganda ng quality ng kanyang cable. And then of course, quality din yung design, solid yung sound. Actually, yung pinakahuling nagstay sa akin dito is this one, I believe. Another Hidis din. This, hindi ko tanda kung ano exact na model nito. But this one stayed with me kasi this one, pang outdoor ko to. Ito yung pagka lumabas ako ng bahay, ito yung kasama ko. Kasi ito, direct po siya na may dock sa mismong kanyang cable. So ito, direct na mismo yung Type-C sa kanya. Ang ganda nito, solid. I'm not really sure kung available pa ito kay Hidis. But this one, kung isa kayo sa mga nakakabili nito, starter kit lang kasi yun. That means limited edition lang ito nung nirelease nila. Isa kayo sa nagkaroon nito, solid po nito. Solid kasi kahit anong smartphone na, basta Type-C, even yung latest na iPhone gagana na po rito. Mayroon po siyang built-in na dock sa dulo ng cable. O gaano kalupit yan, di ba? So, ito ang pinakaginagamit ko. And I thought, wala na siguro, hindi ko na kailangan ng another IEM. But, this one, from Hidis, this one, pinadala po nila to. But don't worry, hindi po ako bayad dito. But they just requested if I can test this, review this, and maybe feature this. So, sabi ko, sige, kung maganda, i-feature ko. Kung hindi, sorry na lang. Pero, I don't think meron pa kayo mas maganda pa rito. But this one, first ever, 10 Hz to 50 kHz range ng frequency po nila. This Hidis MK12 Tourist. I'm not saying perfect ito. Actually, hindi ko type masyado yung cable niya. Hindi ko type kasi ang bilis magbuhol. Ito lang siguro pinaka-turn off ko sa kanya. But, the design, this design, solid. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Since replaceable naman ito, why not ilipat ko ang cable nito dun sa Hidis MK12? Maybe after this review. Nagka-idea ako dun So, hindi ko lang natiis, no? Out of curiosity na rin. So, sabi ko, what if I swap this cable with the built-in dock for the MK12, okay? By the way, again, this is the ST2, Hidis ST2. This one, very good, but this one is much better. So, what about if compatible kaya? Is it compatible if we switch cables? Is it compatible? Okay, let's put it here. In terms of fit, definitely it's compatible. Yep, definitely in terms of fit, it's compatible. Now, will it work the same way if ever we'll use this Samsung phone? Alright, let's hear it. Yep. Ooh. Definitely works. Look, I'm just playing it on low volume. See this? See that? Low volume, around 10 to 20%. See that? There. It's loud and crisp and clear. Good job, Hidis. Good job on this one. And actually, bumili na rin ako para lang magamit ko siya sa aking Samsung phone, this one. Siyempre, wala tong 3.5mm jack. So, I needed to use a converter. This one, this is the Hidis SD2. Yeah, actually, in-unbox ko na rin ito. Kinuha na ko yata yung video, if I'm not mistaken. Yung makikita nyo sa screen. So, ang solid po nito. Actually, this is compatible sa lahat po ng headphone jack nyo na may 3.5mm na dulo, and compatible din siya sa Android, compatible po siya sa iOS, compatible siya sa Windows. As you can see yan, nagagamit ng mga bata sa kanilang iPads, nagamit sa iPhone, nagamit sa normal na Android tablet, nagamit sa smartphone, Android smartphone, and even sa mini PC ko, nagagamit ko ito. And I have been using this to listen to FLAC audio ko, yung mga limited, ang konti lang ng mga FLAC audio ko rito. Siyempre, yung mga taste ko lang naman na sinasave ko, but they all serves their purpose. And mas na-appreciate ko using this. And especially, of course, the MK12. I can say siguro, compared or laban dito sa kay Rose Technique ko, 1 to 10, this one kasi bibigyan ko to ng 8 out of 10. The Rose Technique. But this one, this Hidis MK12 Tourist, I will give this 9 out of 10 score. Not perfect, pero talagang lamang po siya doon. Gamitan nyo pa, paparisan nyo pa nitong
DAC na to, itong converter na to from Hidis din. Actually, pwede nyo bilhin din to ng hiwalay. Kung wala kayong balak bumili ng mga IEM na sinasabi ko, na nire-recommend ko, pwede nyo pa rin itong bilhin using your own IEM. Gagana po ito. This is universal naman yata na DAC adapter. This one, pakita ko lang dyan sa screen. Medyo hindi nagpo-focus eh. Yan. So this one is a game changer din kapag ginamit nyo this SD2. This is also available sa kanilang website. I'm not sure kung meron silang Shopee and Lazada, but I hope they have one para mas madali sana umorder sa ating mga Pinoy. But if not, sorry, sa website lang talaga kayo pwedeng umorder. But again, this is the Hidis MK12 Tourist. Highly recommended. Ang ganda. Malakas po yung kanyang base ito. Ito, i-describe ko na lang siya, no? Para, kasi mahirap yan. Wala akong equipment para iparinig sa inyo literally kung paano narinig dito once sa sinalpak na sa tenga. Hindi siya ganun kalakas na bass. Enough bass para magkaroon ka ng mild head banging. Magkaroon ka na. That's for the bass. Not for the bass heads dyan. Talagang gusto nyo bass ng boom, boom, boom. Hindi ganun. Good enough para mag-initiate siya or mag-ignite ng konting head banging. Yeah. Sa highs naman, hindi siya ganun ka-sharp. Yung hindi kagayong sakit sa tenga sobrang high. Good enough din para hindi matabunan yung bass. So solid siya. Parang kung sa ibang IEM, nakasagad ang bass. Sa ibang IEM, nakasagad ang highs. Dito naman, nakasagad bass and highs. And hindi mo kailangan lakasan ng volume rito. 25%, 30% actually, malinaw na siya. This one. So, napakatipid po niya sa battery. Kapag sinaksak nyo ito sa smartphone nyo, mas tipid sa battery kasi hindi nyo kailangan itaas yung volume. Napakalinaw na po agad pag sinalpak nyo ito. At sa mga mids naman actually, you can even hear the low taps at saka yung mga scratches sa background. Like I said, full immersion, parang nandun ka rin sa studio once na nakikinig ka rito. Gaming, nako, lalong-lalo na sa gaming, yung kailangan mo naririnig yung mga footsteps, yung mga kalaskas, yung konting galaw ng mga kalaban papalapit sa'yo, may mga nagbabarilan. Alam mo na agad kung nasa kaliwa o sa kanan. Rinig na rinig mo, parang nandun ka sa mismong lugar. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Ganito ang gamitin mo, IEM. The sad part lang is wala itong microphone, so hindi ka pwede makipag-chat. Kunwari, may mga magbabarkada kayo, gusto nyo mag-usap habang naglalaro ng Call of Duty Mobile. Mayroon ganun, di ba? May audio, yung parang group call, parang ganun. Hindi nyo magagamit kasi nga wala namang mic ito. But, if you're a solo player, gusto mo lang talagang marinig lahat para full immersion din sa game. Solid po. The Hidis MK12 Tourist is plug and play. Kung wala po kayong 3.5mm headphone jack, pwede po kayong bumili nitong SD2. This one, iwan ko rin yung links sa video description. You can buy them sa kanilang website. Okay? Basta iwan ko na lang yung link kung available na siya publicly itong product na to. The Hidis MK12 Tourist. Alright? I'll talk to you again soon.